8 ang nasawi sa engkwentro sa pagitan ng pamahalaan at ng Abu Sayyaf Group sa Sulu kahapon. Ayon sa ulat mula sa grupo ni Radulan Sahiron, ang nakaengkwentro ng militar sa Sulu. Si Sahiron umano ay may patong sa ulo na ₱1 milyong batay sa website ng Federal Bureau of Investigation. Yan ang tinutukan namin kasama ang si Waywaya Macau. 2 oras nagtagal ang bakbakan ng militar at ng Abu Sayyaf Group kahapon. Dakong 10:30 ng umaga sa Patikul, Sulu. 11 ang naitalang nasawi sa insidente. Ayon sa pinakahuling update ng AFP, matapos ang kanilang isinasagawang clearing operations. 9 rito ay mula sa Abu Sayyaf at 2 sundalo ang nasawi. Aabot naman sa 14 ang naitalang sugatan sa hanay ng Abu Sayyaf at 15 sa militar at posibleng tumaas pa ang bilang. Kaagad naman nadala sa pinakamalapit na ospital ang mga nasugatan. Ayon kay Colonel Alan Arojado, commander ng Joint Task Group Sulu, nagsasagawa lamang ng foot patrol ang 32nd Infantry Battalion na pinangunahan ni Lieutenant Colonel Gregorio Niveras sa Budbaksak, sitio ng Kabarangay Gata, Patikul, Sulu. Higit 200 Abu Sayyaf ang militar at dahil dito kaagad naman nagpadala ng dagdag na tropa at artillery si Colonel Arojado. Ayon pa sa report na mula sa grupo ni Radulan Sahiron, ang nakabakbakan ng militar sa Talipao, Sulu at ngayon ay pinaniniwalaan na siya ay napahiwalay sa grupo. Andun yung Philippine Marines at ang Army EOD personnel. Sila yung nag-handle nitong nakita na isang improvised explosive device na iniligay sa harapan ng isang videoke bar. At ito naman hindi kalayuan wala sa gate ng Camp Tidulfo Bautista na kung saan ay ang kampo ng Philippine Marines. Ang paglagay ng naturang bomba ay pininiwalaan na gawain ng mga bandidong Abu Sayyaf bilang tangka sa pagbawi sa mga kasundaluhan dahil sa dami ng namatay sa kanilang hanay sa engkwentro na naganap kahapon. Bukod dyan ay isang IED ang natagpuan ng isang sibilyan na kagad naman nasabi sa militar. Isang bag ang natagpuan sa isang videoke bar na 50 metro lamang ang layo sa gate mismo ng Camp Tidulfo Bautista, Busbus, Jolo, Sulu. Ayon sa militar, isa itong diversionary tactic ng grupo upang malihis ang militar sa gawang pursuit operations laban sa grupo. Dakong 8:00 ng umaga ito natagpuan ng tindera at kaagad naman nakaresponde ang EOD team ng AFP. Nakarecover ang militar ng isang gas tank na loaded ng LPG na may ammonium nitrate, siyang baterya at mga cellular phones. Nakatangkap din ng ulat ang Joint Task Group Sulu na itong si Radulan Sahiron ay napahiwalay doon sa main group. At sila ay pinaghahanap nila itong kanilang leader, yung matanda na ito, yung si Commander Putol. Masyado silang nasaktan dahil dun sa naturang enkwentro. Promptly na ipadala kaagad ni Colonel Arojado ang attack helicopters at maging yung artillery fire support ay na-provide kaagad doon sa engaged troops. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macau.